Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Hindi na natutuwa ang Malacanang sa nangyayari sa Senado. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bagamat handa silang makipagtulungan sa sinumang leader ng mataas na kapulungan ng Kongreso, maipasa lang ang priority bills ng Administrasyong Marcos, nababahala na rin ang palasyo sa maaaring maging epekto ng power struggle sa Senado sa mga isinusulong na panukalang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Ayon kay Yusek Castro, hindi dapat iniiwanan ng majority bloc ang kanilang trabaho. Kahapon, bigo ang mayorya na makadalo ng sesyon sa plenaryo kasunod ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Tinawag naman ito ng minorya na boycott ang hindi pagsipot na ito ng mayorya. Hindi naman po kinakailangan na hindi magtrabaho kahapon dahil maski na po ang paghatid at pagsama kay Senator Jinggoy Estrada bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangang talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue. Git ng palasyo, hindi kailanman nakialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa trabaho ng Senado at walang malian niya sa pagsisilbi ng arrest warrant kay Senator Estrada. Saan ba nakialam ang Pangulo? Tama lamang po na i-serve ang valid warrant of arrest. Ang ibig po ba niyang sabihin kapag nagsisilbi po ng valid warrant of arrest sa Senado, sa mga itong klaseng crimes, ay dapat hindi isilbi? So yun ang tanong. So papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon, ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian? Sinuportahan naman ng Malacanang ang pahayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi voluntaryong sumuko si Senator Jinggoy. So matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP o sa korte sa Sandigan Bayan. So tama po ang pananaw ni Secretary John Vic na hindi po ito voluntary surrender kung hindi pag-aresto. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.